Kamusta na mga master at muli tayo nagbabalik upang ipagpatuloy ang chapter 376 sa manga series ng Black Clover na pinamagatang Atonement. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Nagsimula ang kabanata kung saan ay ipinakita sa atin ang pangarap sana nitong Vice Captain ng Black Bull, kung saan ay hinahangad niya na makita itong kanyang kakambal na si Morgan na kasakasama nilang lumalaban nitong si Yami. Gayon din ang mamutawi sa mga mata at labi nito ang kanyang inosenteng mga ngiti. Subalit isang bangungot nga lamang di umano ang gumising sa kaniya. Habang itong ang si Morgan ay sinagot nga itong kani-kaninang nagsalitang si Yami na ang kanyang itinuturing na master na si Lucius ay hindi lamang basta-basta, sapagkat siya ang individual na magiging tagapagligtas ng sangkatauhan at magdadala ng tunay na kapayapaan sa mundong ito. Subalit wala namang paki sa kanya naging payag etong si Yami na ang naging tugon ay ang agarang pagsasagawa ng kanyang pag-atake na Dark Cloak Dimension Slash. Subalit madali nga lamang itong napigilan ni Morgan na nagagawa ding higupin ng kanyang Dark Magic gamit ang kasalukuyang tinataglay nitong kapangyarihan. Gayon din ang kombinasyon ng kanyang Light Magic na tinataglay. Agaran nga rin gumanti ng pag-atake etong paladin na si Morgan na nagawa namang madepensa nitong kapitan ng Black Bull, subalit literal na napakalakas nito habang binibigyang diin na siya ay magiging isang susi para sa paparating na pagbabagong magaganap sa kanilang daigdig. Problemado nga etong si Yami sapagkat ang mga pinapakawalan nitong pag-atake ay lubang sing bilis ng liwanag at tangi magagawa lamang niya sa ngayon ay ang depensahan ito sa tulong ng kanyang Black Moon at literal na hindi siya binibigyan ng anumang openings. At tulad nga raw ng isinaad ng clone nitong si Lucius, ay totoo na diamak na mas malakas pa sa kanila etong nasabing paladin na nagtatanong kung hanggang saan nga daw ba magagawa pang lumaban nitong kapitan ng Black Bull, habang etong si Nak ay tulala lamang sa isang tabi habang nanonood. Do'y nagsalita na rin etong si Ichika na nasa kanyang tabi sa kasalukuyan na totoong wala siyang kaidi-idiya hinggil sa ugnayan nitong si Nak at Yami. Subalit katulad nga raw ng isinad sa kanya nitong si Asta na matapos itong mawala sa kanilang lupain ay patuloy pa rin itong nagpapahanga at naging isang matatag na sandigan ng lupain na wala siyang ideya. Naging isang inspirasyon nga daw siya sa lahat habang siya ay tangi naging bulag sa kasinungalingan buong buhay. Ginamit na nga rin niya ang kanyang kapangyarihan sa mga oras na iyon at binigyang diin na hindi siya manonood lamang sa isang tabi habang nagaganap sa kanyang harapan ang ganitong klase ng labanan mga master. Patuloy nga nakikipaglaban at umiiwas etong si Yami sa mararahas na pag-ataking pinapakawalan nitong paladin na si Morgan na ngayon nga ay sumasabay pa sa mga atake niyang isinasagawa. Literal na napakabilis nga nito habang itong si Yami ay lubos na ninanais ng paslangin na ng tuluyan. Ngunit doon ay nanghimasok na rin sa kanilang labanang nagaganap etong si Ichika na agarang ginamit ang kanyang Dark Jujutsu Black Star upang magawang baguhin ang direksyon ng mga pag-ataking pinapakawalan para sa kanyang kuya. Paglalahad pa nga nito na hindi siya naroroon upang protektahan sapagkat naroroon nga siya upang magbigay ng tulong at suporta para sa kanyang kuya. Napangiti naman etong si Yami sa kanyang ginawa at isinaad na literal nga raw na lumaguna ang kakayahan mayroon etong kanyang kapatid. Marahil malayo nga daw ang kanilang pagmumukha sa isa't isa, subalit ang kanilang mga kapangyarihan ay nauugnay sa isa't isa. Agaran nga silang dalawa ay kumilos at gumawa ng kombinasyon gamit ang kani-kanilang mga dark magic. Paglalahad pa nga nitong si Yami na hindi man magawang higupin ng buo ng kanyang dark magic ang lahat ng pag-ataking pinapakawalan nitong si Morgan, ay magagawa naman nilang baguhin ang direksyon mayroon ito. Sa kanyang nasisilayan at mga payag na binitawan nitong si Ichika para sa kanya, ay muli namang nabuhayan ng kalooban etong si Vice Captain Nak upang magpatuloy na lumaban. Napangiti nga etong si Yami at isinaad na huli ka na partner, na sa ngayon nga ay makikitang ginamit na rin ang kanyang Dark Magic at panibagong Devil Union habang humihingi ng paumanhin batay sa naging unang aksyon na kanyang isinagawa. Sumabat nga sa kanilang naging usapan etong paladin na si Morgan at isinaad ang kanyang paghanga sa kanyang kakambal bilang pinakatalentadong individual pagdating sa paggamit ng Maika, kasabay ng pagsisimula ng mas mainit na sagupaan na bumalot sa malawak na bahagi ng Clover Kingdom habang etong tatlong individual na nagtataglay ng Dark Magic ay sama-samang gumawa ng kombinasyon ng mga pag-atake upang magawang sabayan ang nag-uumapaw na lakas mayroon etong si Morgan. Buong-buo ang determinasyon ng mga ito na manalo na pinuri naman itong si Morgan, subalit binigyang diin ito na upang makita ang tunay ng ngiti, gayon din kapayapaan sa mundong ito
ay kinakailangan niyang lampasan ang tibay ng hangarin na tinataglay nitong tatlo at magbigay ng liwanag sa buong sangkatauhan. Ngunit isang di inaasahang pagkilos ang isinagawa nitong si Vice Captain Nak at ginamit na diversion etong dalawa upang matagumpay na magawang masaksak mula sa likod ng bahagi etong kanyang kakambal na Paladin. Habang malungkot na isinasaad ang kanyang pamamaalam sa kanya, gayon din ang pangakong habang buhay niyang aakuin ang kirot sa kanyang puso buhat sa muling pagpaslang ng kanyang minamahal na kakambal. At matapos nga ang nasabing eksena at tagumpay ng grupo ni na Captain Yami ay doon din pansamantalang nagtatapos ang chapter 376 sa manga series ng Black Clover. Maraming salamat po mga master sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli,